6,881. Maghanap ng mga kabanata. Gulat na napatingin sina Herodias at Yegor kay James. Ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago din ng husto. Umiling si Thea at saway, lasing ka James. Paano kung huminto tayo dito ngayon? Tumayo si Morgoth at bumulalas, ang Chaos Absinthe ay kamangha-manghang. Maaari nitong palakihin ang Chaos Essence ng isang tao. Ang pag-inom nito ay mas mabuti. Bago pa man siya makatapos magsalita ay binutukan na siya ni Thea. Nang makita si Morgoth na nakahandusay sa lupa, ang tensyon na kapaligiran ay agad na hamina habang ang lahat ay humagalpak sa tawa. Itinuro ni Truett si Morgoth at tumawa, "It's a blessing to be hit by Thea." Tama. Hindi lamang siya ang asawa ng aking kaibigan, ngunit siya rin ang pinuno ng Hokon. Kaya niyang year-okan ang sinumang magustuhan niya. Tinapik ni Morgoth ang likuran niya at tumayo. Sinulyapan niya si Thea, inagaw ang Chaos Absinthe sa mesa, at pumunta sa isang sulok. Ang kanyang maliit na pag-uugali ay nagdulot ng tawa ng lahat. Naikuyom ni James ang kanyang kamao at sinabing, "Sige, tama na. Tumutok tayo sa usaping nasa kamay. Bago magpasya kung aalisin mo ang iyong mga kapangyarihan at magsimulang magtanim muli, may isa pang mahalagang isyu na kailangan nating tugunan." Inilagay niya ang Xyloria Tai Chi Pearl sa mesa habang nagsasalita. Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat nang makita ang perlas. Ipinaliwanag ni James, ginamit ni Yeria ang perlas na ito upang duminahin ang mga kaharian sa ibaba ng 33 langit. Ngayong nasa atin na ito, dapat nating pag-usapan kung paano ito magagamit ng husto. Nagpalitan ng natatarantang tingin ang lahat ngunit nanatiling tahimik. Kahit na ang karaniwang walang takot na si Truett ay nawalan ng mga salita. Naunawaan nila ang bigat ng sitwasyon, at ang bawat salita o mungkahi na kanilang ginawa ay posibleng matukoy ang kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm. Napakalaki ng responsibilidad. Kumunot ang noo ni James at sinabing, "Lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang opinyon, kaya bakit hindi ka nagsasalita?" Nanatiling tahimik ang lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, si Morgoth, na nakatambay sa sulok, ay walang pakialam na nagsabi, "Sa pagkakaroon ng Xyloria Tai Chi Pearl, hawak natin ang kapalaran ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa Greater Realms. Hawak natin ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sino ang maglalakas loob na hamanin o tanungin tayo?" Tinapunan ni James ng masamang tingin si Morgoth at sinabing, "Dapat ba kitang pinuhin ngayon din?" Napaatras si Morgoth at agad na tumahimik, na nakatuon sa kanyang inumin. Itinuro ni Truett ang kanyang tingin kay James at sinabing, "Talagang makakaapekto ang bagay na ito sa lahat ng nabubuhay na nilalang ng Greater Realm. Lampas sa aming autoridad na mag-alok ng mga mungkahi." Dagdag pa ni Zitlali, "Dapat nasa iyo ang desisyon, James. Ikaw na ang pinuno ng lahat ng kaharian sa ibaba ng 33 langit ngayon." Pansamantalang sinabi ni Herodias, "Gaano man ang gusto mong pamahalaan sa kanila, sana ay maging mabait ka sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm." Ang ugat ng kaguluhan ng Greater Realm ay ang paraan ni Yeria ng pamamahala sa Tai Chi Realm. Pinalabo niya ang mga linya sa pagitan ng mabuti at masama. Rebella added solemnly, "Actions have consequences. Kung ang mga nasa posisyon ng autoridad o pamumuno ay masamang halimbawa, malamang na ang mga nasa ilalim nila ay susunod din. Nakita mo lamang ang ibabaw ngunit hindi ang tunay na diwa ng bagay. Pero hindi talaga kita masisisi. Kung tutuusin, masyado kayong mahina." Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nakaharap sa kanilang masamang tingin, nagkibit balikat si Morgoth at walang pakialam na sinabi, "Huwag mo akong intindihin. I mean everyone here except James and Thea." Nang marinig ang kanyang mapanuksong salita, lahat maliban kina James at Thea ay tumayo, sabik na labanan siya. Sumagot si Truett, "Damn it, you devil." Itinuro ni Morgoth si Truett at sinabing, "Hindi ka dapat magalit. Ni hindi mo naiintindihan kung paano nahahati ang Greater Realms, kaya katawa-tawa para sa iyo na magkomento sa mga patakaran at regulasyon." Ang lahat ay galit na galit sa kanyang mga salita ngunit nakikinig ng mabuti para sa isang paliwanag. Dahan-daang bumangon si Morgoth mula sa lupa at same time na nagsabi, "Mula sa kawalan tungo sa mula sa kawalan ay nagmumula ang huya.
Mula sa Wuya lumitaw ang 5 primal evolutions. Kaya, mula sa kawalan hanggang sa pag-iral, kamatayan sa buhay, katahimikan hanggang sa paggalaw. Sa huli, nabuo ang Xyloria Tai Chi at ang 6 na Xyrisha Sacred Spirits. Pagkatapos, si Yin at Yang ay lumabas mula sa Xyloria Tai Chi, na nagbabadya ng pagbubukas ng langit at lupa, ang pagsilang ng mga dakilang kaharian, at ang paglitaw ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Lahat ng naruroon ay binigyang pansin na parang nakikinig sa isang sermon. Humigop si Morgoth ng kanyang alak at sinabing casual, sa totoo lang, ito ang proseso ng Der Nature. Gayunpaman, ang nakagambala sa likas na kaayusan na ito ay walang iba kundi ang Wuya na lumikha nito pagkatapos na obserbahan at unawain ang mga damdamin at pagnanasa ng mga nilalang. Si Wuya ang una sa 6 na Xyrisha Sacred Spirits na nagkaroon ng malayang kamalayan, na kalaunan ay nakilala natin bilang Supreme Path. Lahat ng naruroon, pati na si James, ay nagulat sa kanyang mga sinabi, dahil unang beses nilang marinig ang ganoong teorya. Sinabi ni Morgoth, ang pagsilang ng kamalayan ng Wuya ay simula pa lamang. Ang paglitaw ng isang kamalayan ay nangangailangan ng pagpapakita ng isang bagong anyo, na minarkahan ang pagsilang ng sangkatauhan. Para sa isang makabuluhang tagal pagkatapos ng mga buhay na nilalang ng Greater Realm, ang mga tao ay wala. Gayunpaman, pagkatapos magkaroon ng kamalayan ng Wuya, hindi ito nasiyahan sa hindi mabilang na mga nilalang na nilikha. Kaya naman, tinipon nito ang magagandang katangian ng maraming nilalang, na sa huli ay nagbunga ng sangkatauhan. Higit pang binuo ni Turnt ang 5 primal evolution, na nagreresulta sa kasalukuyang sangkatauhan. Tumingin si James kay Morgoth at nagtanong, kaya talaga mga likha tayo ng Supreme Path? Tumango si Morgoth. Oo. Ito ay isang kumpletong aksidente na nagmumula sa unang makasariling hangarin ni Wuya kasunod ng pagsilang nito ng kamalayan. Kaya naman, likas na hilig ng tao ang kasakiman at pagkamakasarili. Ang kanilang mga damdamin at pagnanasa ay kumakatawan sa lahat ng mga nilalang at natural na pangyayari sa paglipas ng panahon. Dahil dito, ang pagkakaroon ng anyo ng tao ay ang kinakailangan para sa pagpasok sa tunay na landas ng paglilinang. Kung tungkol sa mga hindi tao na nilalang sa mundo, kung sila ay maghangad na ituloy ang landas ng paglilinang, dapat silang maglinang upang magkaroon muna ng anyo ng tao. Gayunpaman, kahit na sa paggawa nito, nananatili silang naiiba sa mga tao. Kahit na pagkatapos nilang gamitin ang mga damdamin at pagnanasa ng tao, madali nilang talikuran ang mga ito sa kanilang mga landas sa paglilinang. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay ibang-iba. Ipinanganak tayo na may kasakiman at pagkamakasarili. Ang mga damdamin at pagnanasa ay nakatanim sa atin. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsisikap na paghiwalayin sila, nagpapatuloy sila at babalik kapag dumaan sa iba't ibang karanasan. Biglang nagdilim ang mukha ni Morgoth. Marahil sa kalaunan ay nakilala ni Wuya na ang mga pagnanasa nito ay nagtaksil sa likas na kaayusan ng Der Nature. Kaya naman, sinikap nitong itama ang mga pagkakamaling ito. Tingnan mo na lang iyong mga supreme beings sa Zymergy. Isa ka lang alagad ni Turta, na nagpakasal sa kanyang anak, tama ba? Natigilan si Yegor sa kanyang sinabi. Ngumuso si Morgoth. Ang iyong mga tagumpay at katayuan ay ang tugatog na ng sangkatauhan. Napaka-unfair niyan. Bakit tayo dapat parusahan para sa isang bagay na wala sa ating kontrol? Hindi namin kayang higpitan ang aming mga damdamin at pagnanasa. Hindi kailanman naisip ni Wuya ang katotohanan na ang pagnanais nito ang ipinagkaloob sa kanila sa atin. Ang mga salitang ito ay nagpasiklab ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ngumisi si Morgoth, sabi nila isa akong demonyo na pumapatay ng mga tao o kataas-taasang nilalang nang hindi kumukurap. Na ako ay malupit at gagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Nagtaas siya ng boses at sumigaw, pero masasabi kong may kumpiyansa na kahit saan man ako magpunta, hindi pa ako nakapatay ng tao. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo at nanatiling tahimik. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata, tila natauhan. Hindi maikakailang makapangyarihan ang espiritu ni Morgoth. Maaari niyang taglayin o manipulahin ang anumang nilalang na may buhay, at siya ay immortal. Hindi magtatagal bago maalis ang kanyang selyo, at maaari niyang kunin ang kanilang mga katawan upang maghayganti.
Kung isa sa alang-alang ang kanyang mga nagawa, pagiging mapaghimagsik, at pagsunod sa prinsipyo na dapat mangibabaw ang malalakas, bakit niya hahanapin ang isang baklod na katulad ng pagkakapatiran kay James, na isa sa panganib ang lahat para sa kanya? Napagtanto ni James na hinahangad ni Morgoth ang pakikipagkaibigan at nagnanais ng pag-unawa at suporta. Sa makatuwid, tinalikuran niya ang kanyang pakikipagtulungan kay Yaeria at piniling pumanig sa dalawang tao, kabilang ang kanyang sarili at si Truett. Bilang isang tao na may pinakamaraming kahanga-hangang mga nagawa, dumanas siya ng matinding panunupil at kalupitan, na nagresulta sa paghamak sa lahat ng hindi tao. Higit sa lahat, ang kanyang lubos na puot ay nakalaan kay Wuya, na nagkamalay. Mula sa kanyang pananaw, hindi sana umiral ang mga tao at magtitiis ng labis na sakit kung hindi dahil sa pagkakamali ni Wuya, na nagmula sa kanyang mga pagnanasa. Hinubog ni Wuya ang mga tao upang maging pinaka-emosyonal na nilalang, ang mga taong nakakaunawa sa mga salimuot ng mga emosyon at pagnanasa. Nakita niya ito bilang isang pagdurusa sa mga tao. Sa kasakiman ng tao, makikita lamang ng isang tao ang paghihirap na kailangan nilang tiisin upang makita ang gayong mga dakilang bagay sa harap ng kanilang mga mata, ngunit hindi maabot. Nabalot ng katahimikan ang lugar. Makalipas ang ilang oras, binasag ni Thea ang katahimikan. Ano ang iminumungkahi mo, Morgoth? Mataimtim na sinabi ni Morgoth, ang kataas-taasang landas ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Bagamat napilitan itong tumakas, lahat ng naiwan nito ay ipinaubaya sa kataas-taasang nilalang ni Zymergy upang samantalahin. Maliban kung ibagsak natin si Zymergy at sakupin ang posisyon bilang Supreme Path, walang saysay ang anumang pagtalakay sa kaayusan. Itinaas ni Morgoth ang kanyang tingin kay James at sinabing, marahil sa sobrang lakas, wala ka pa sa kalahati ng kung ano ako sa aking prime. Gayunpaman, mas matalino ka sa akin. Sa iyong karunungan at grupo ng mga kasama, mas mataas ang iyong laban kay Zymergy kaysa noong lumaban ako sa kanila ng mag-isa. Tumingin sa kanya si James at sinabing, speak your mind. Napakatapat ng aking panukala, ang lakas ay naghahari sa kataas-taasan, pagbibigay diin ni Morgoth, pagkatapos ay itinuro ang kanyang mga daliri kay James, na nagpaliwanag, sa pamamagitan ng lakas, hindi lamang ang iyong lakas ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay ang pagsasama-sama ng lahat ng kapangyarihan na kasalukuyang hawak mo. Sa ngayon, isantabi ang iyong mga alalahanin tungkol sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm. Gamitin ang iyong umiiral na mga mapagkukunan upang palakasin ang iyong mga pinagkakatiwalaang kaalyado upang ang kanilang mga base ng cultivation ay tumugma o malampasan ang mga pinakamataas na nilalang ni Zymergy. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang pagkatalo kay Zymergy ay 1 oras lamang. Bukod dito, ikaw ang pinuno ng dakilang lupang pangkasaysayan. Upang sanayin ang isang grupo ng walang katulad na mga powerhouse ay nangangailangan lamang ng ilang oras. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay Zymergy magagawa mong ipatupad ang kaayusan. Nang marinig ang mga salita ni Morgoth, hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Siya ay naaaliw sa katulad na mga saloobin bago, ngunit Morgoth nagtataglay ng higit na mapagpasyahan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ay nabaling kay James, na tila sang-ayon sa panukala ni Morgoth. Puno ng pananabik at pananabik ang kanilang mga titig. Sa paglalaan ng kanyang oras upang manirahan muli sa kanyang upuan, sa wakas ay binasag ni James ang katahimikan at malamig na sinabi, hindi na kailangang magpataw ng mga patakaran sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Susunod lamang tayo sa mga batas ng sanhi at bunga, na umiiwas sa pagsasaayos ng anumang paunang natukoy na mga kaayusan. Sa mga salitang ito, itinaas niya ang kanyang tingin at itinuon ito kay Truett. Itinuro ni James, ang Skynet ay inilaan para sa pagkolekta ng katalinuhan, tama ba? Kailangan ko ito upang mapalawak at maabot ang lahat ng sulok ng Greater Realm. Ito ang ating mata, tainga, at tagapagtala ng sanhi at bunga. Napabuntong hininga si Yegor, ang pagkamit nito sa pamamagitan lamang ng lakas ng Skynet. Natatakot ako, sumingit si James, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo sa Greater Realms. Sumigaw si James, mga commander ng Jade Mora Empire. Nagmamadaling tumayo si Rubella. Nang makitang nanatiling nakaupo si Layla, marahan niya itong hinayla.
Pagkatapos mong bumalik sa imperyo, tipunin ang isang pangkat ng mga dalubhasang sundalo bilang mga pampalakas. Hayaan silang naka-standby at handa sa lahat ng oras. Nagpalitan ng tingin sina Rubella at Laila at saka tumango bilang tugon. Truett, muling wika ni James, bilang pinuno ng Righteous Alliance, tiwala akong alam mo kung ano ang dapat gawin, tama ba? Humalaklak si Truett at tumango. Huwag kang mag-alala. May pag-uusapan ako sa iyo. Napatingin si James kay Thea na nag-aalangan. Maaari siyang manatili. Tumango si Herodias. Yumigting ang ekspresyon ni Thea na tila kinakabahan. Pagkaalis ng lahat, dahan-daang umupo si Herodias na may time na ekspresyon. Nagkatinginan sina Thea at James, nag-aalangan na magsalita. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Herodias, sabihin mo sa akin ang totoo, Santiago. Natanggap mo ba ang mana ni Emperor Jordan? Sandaling natigilan si James pero tumango siya sa tanong niya. Nagtanong pa si Herodias, ito ba ay lahat ng kanyang mana? Walang katiyakang sumagot si James, nakita ko ang kanyang natitirang kaluluwa at hindi ako sigurado. Pinindot ni Herodias, nakuha mo ba ang kanyang soul condensation art? Napatingin si Thea kay James na kinakabahan. Sandaling natigilan si James bago niya ibinalik ang kamay at nagpatawag ng masiglang apoy na lotus mula sa kanyang palad. Ang mga mata ni Thea ay kumikinang sa pananabik, samantalang si Herodias ay natakpan ng kanyang bibig sa pagkamangha, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pagkagulat. Tanong ni James, ito ba? Tumayo si Herodias at inilagay ang isang purple gold turtle power sa apoy na lotus. Isang translucent na figure ang agad na lumitaw sa loob ng apoy. Gayunpaman, ito ay pa rin at wala ng malay. Si James ay namamangha sa palabas. Sinabi ni Thea, walang sapat na turtle power. Hindi pa rin ito makagalaw o makapagsalita. Itinikom ni Herodias ang kanyang mga ngipin, iniunat ang kanyang mga palad kay James, at nagpakawala ng agos ng turtle power sa apoy na lotus. Unti-unti, ang translucent figure ay naging anyo ng isang gwapong lalaki na may mahusay na tinukoy na mga katangian, makapal na kilay, at malalaking mata. Bulalas ni Thea, it worked. Talagang gumana. Ito ay ang Xyloria Turta. Si James naman ay nagulat sa nakita. Hindi niya inaasahan na magmana ng ganitong pambihirang supernatural na kapangyarihan mula kay Emperor Jordan. Gayunpaman, ang paggamit ng Chaos Essence sa paghahagis ng supernatural power ay nakakagulat. Halos maubos na ang karamihan sa kanyang naipon, at tuloy pa rin ang katuparan. Walang choice si James kundi kumuha ng Chaos Absinthe at ubusin ito para mapunan ang kanyang Chaos Essence. Ang lalaking nasa loob ng Fire Lotus ay biglang nagsabi, kung may sasabihin ka, bilasan mo. Bagamat nakuha ng binatang ito ang mana ni Emperor Jordan, limitado ang kanyang Chaos Essence. Nang marinig ito, ipinagpatuloy ni Herodias ang pagpasok ng turtle power sa apoy na lotus. Kasabay nito, sinulyapan niya si James at sinabing, Tatay, ang lalaking ito ang pag-asa ng Greater Realms. Hindi lamang siya ang pinili, ngunit palagi niyang matagumpay na isinama ang tatlong kayamanan. Ngayon, kailangan lang niyang i-regulate ang 5 spirits. Bahagyang tumango si Xyloria Turta at sumagot, naiintindihan ko. Ibigay mo sa kanya. Napabuntong hininga si Herodias sa gulat, pero Itay, baka hindi ka na bumalik nang wala ang Xyloria Turta Pearl. Sinabi ng Xyloria Turta, ngayong lumitaw na ang isang bayani, walang alinlangan na itataas niya ang kataas-taasang landas sa tugatog nito. Sa pagkakataong iyon, biglang sumingit si Thea, Sir, curious ako. Hindi ka kumpleto. Magalang na yumuko si Thea at inilahad ang mga kamay sa kanya. Namulat ang Xyloria Turta. Bumantong hininga siya at nagtanong, ang Morgoth na sinasabi mo, si Havelock Darrow, tama ba? Ang orihinal na pangalan ni Morgoth ay ipinahayag na Havelock Darrow. Si Thea, James, at Herodias ay lubos na namangha. Ngumisi si Xyloria Turta, hindi siya karapat-dapat na tawaging bayani. Siya ay uhaw sa dugo at walang awa. Ang kanyang puso ay may labis na puot at walang pagsasaalang-alang sa mga buhay. Wala siyang moralidad at sarili lang niya ang iniisip. Kahit na may kasalanan ng Supreme Path, mapipilitan pa rin sana siyang magtago.
Itinuro ng Xyloria Turta ang kanyang tingin kay James, na kumakain ng Chaos Absinthe at nagpapanumbalik ng kanyang Chaos Essence. Ang individual na ito ay nakaranas ng mahihirap na kalagayan at nagtiis ng maraming paghihirap, ngunit nakanlungan at tinuruan ng marami. Maging si Emperor Yarden ay umamin sa nilalang na ito. Paanong hindi ko siya makikilala? Napatingin si Thea kay James nang may pagmamalaki, kumikinang ang mga mata sa paghanga. Biglang sinabi ni James, pero wala akong interes na maging Supreme Path. I don't want to become ruthless and ignorant or be a formless entity devoid of desires and feelings. Bago pa siya makatapos ay pinutol na siya ng tawa ng Xyloria Turta. Sino ang nagsabi na kailangan mong maging lahat para maging Supreme Path? Tanong ni James, hindi ba't ganoon dapat ang Supreme Path? Nakangiting sumagot ang Xyloria Turta, iyon ang kinakailangan na ipinataw para sa mga Diyos ng Xyloria. Ang Xanadu Realm ay nakaraan na, at ikaw ay kasalukuyang nasa Health Realm. Ang Xanadu Realm na lumipat sa Health Realm ay isang natural na proseso na naganap kung saan ang buhay ay nagmula sa enerhiya. Sa pagkakaroon ng buhay na nabuo mula sa enerhiya, ang kalalabasan ay palaging isang pagsilang ng kamalayan. Ang Tai Chi, Yin, at Yang ay mga pag-iral na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya. Ang simula at pag-renew ng lahat ng bagay ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng Xanadu Realm. Ngayon, ito ang panahon ng Health Realm, kung saan nangingibabaw ang mga nilalang na nagpaparami. Para sa amin, ang mga nilalang na ipinanganak sa pamamagitan ng enerhiya ay narito lamang upang pagsilbihan ka ngayon. Huminga ng malalim si James at nagtanong, ano ang pinakalayunin ng paglilinang? Umiling ang Xyloria Turta at nakangiting sinabi, hindi ko masasagot yan. Bawat buhay na nilalang ay may kanya-kanyang kapalaran. Marahil ang pagkilala sa iyong sarili ay ang tanging paraan upang matuklasan ang pangwakas na layunin ng paglilinang. Tanong ni James, kaya kahit ako ang maging Supreme Path, hindi ko lubos makikilala ang sarili ko. Sagot ng Xyloria Turta, hindi ako sigurado. Ngunit maaari kong ibahagi ang credo ng kataas-taasang landas. Ang kataas-taasang landas ay tumanggap at mapagparaya. Natahimik si James, pinag-iisipan ang mga salitang ito. Nagsimulang manginig ang katawan ni Xyloria Turta at nagkahiwa-hiwalay. Si Herodias ay sumigaw ng may pag-aalala, tatay. Hindi. Malumanay na sabi ng Xyloria Turta, huwag kang malungkot. Natupad na ang aking huling hiling na masaksihan ang taong magiging Supreme Path. Habang nagsasalita siya, muli niyang tiningnan si James, ang pagsasama-sama ng tatlong kayamanan ay nagbibigay sa iyo ng immortalidad, ngunit ang mga apoy na espiritu ay magbibigay daan sa iyo na magkaroon ng walang hanggan na katawan, ultimate serenity, at mag-converge sa lahat ng mga landas sa isa. Ang aking anak na babae ay may Xyloria Turta Pearl at maipapasa ito sa iyo anumang oras. Walang kawalang hanggan sa mundong ito maliban sa mga landas. Huwag kumapit sa mga pakinabang at pagkalugi. Ito ay magiging isang malaking pagpapala kung maaari kang gumawa ng isang hakbang pasulong sa iyong landas sa paglilinang. Tatay. Biglang sumigaw si Herodias nang naghi-hysterical. Sayang at hindi nababalik ang Xyloria Turta. Nang makuha ni James ang Fire Lotus, natuklasan niya ang isang purple gold na Turta power na sumasailalim sa kanyang katawan. Bumagsak si Herodias sa lupa sa isang kalabog. Mabilis na sumugod si Thea para alalayan siya, ngunit itinaas ni Herodias ang kanyang kamay at pinigilan siya. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Tumingin si James sa kanya at magsasalita na sana nang makita niyang biglang iniabot ni Herodias ang kanyang kamay upang ipakita ang isang perlas na kasing laki ng kamao, maraming kulay. Sabay na nabigla sina James at Thea. Ito ang Xyloria Turta Pearl ng Turta Sect. Nakapagtataka, ito ay mas malaki, mas maliwanag, at mas maganda kaysa sa Xyloria Tai Chi Pearl. Walang sinuman ang mag-aakalang maingat na dinadala ni Herodias ang gayong mahalagang kayamanan sa kanya. Sinabi ni Thea, huwag mong labagin ang iyong puso, Herodias. Kung may kahit kaunting pag-aatubili na isuko ito, mangyaring huwag pilitin ang iyong sarili. Hindi ka masisisi ni James. Nanatiling tahimik si James, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, ninanais niya ang Xyloria Tai Chi Pearl.
Gayunpaman, naunawaan niya na hinding-hindi ito iaalok ni Herodias kung siya ay nag-aalangan. Wala siyang intensyon na maging banal o magpanggap na tumanggi, dahil iyon ay tila hindi sinsero. Hindi niya kailanman pipilitin si Herodias na ibigay ito kung ayaw niya. Ayon kay Morgoth, mayroong 6 na Zyrisha Sacred Spirits. Kahit na wala ang Xyloria Tertipearl, mayroong 5 iba pa, at posible pa rin ang pagsasama ng 5 espiritu. Itinuro ni Herodias ang kanyang mga daliri, at isang Mar-Ingel na Tertipower ang tumama sa Xyloria Tertipearl. Ang Xyloria Tertipearl ay agad na pumutok sa isang nagniningning, maraming kulay na liwanag, na pinupuno ang buong espasyo. Ipinagpatuloy niya ang pagbubuhos nito ng Tertipower hanggang sa kuminang ng husto ang Xyloria Tertipearl. Tapos, hinawakan ng isang kamay ang braso ni Thea, nahihirapan siyang tumayo. Mataimtim na tiningnan ni Herodias si Santiago at sinabi, "Tama ang aking ama. Masyado akong makitid at nag-alala ng sobra. No wonder hindi ko kayang maging kasing lakas ni Thea at lumaban hanggang dulo kay Yaeria." Sa pamamagitan nito, inalok niya ang Xyloria Tertipearl sa kanyang mga kamay. James, mahaba at delikado ang daan. Susundan ka ng Tertisect hanggang kamatayan. Huminga ng malalim si James, inabot, at kinuha ang Xyloria Tertipearl habang mataimtim na tumatango kay Herodias. Naunawaan niyang mabuti na ang ibinigay ni Herodias ay hindi lamang isang mahalagang peras, kundi kumakatawan din sa buhay ng kanyang ama at sa kapalaran ng Tertisect. Habang hawak-hawak ni James ang Xyloria Tertipearl, biglang sumuray-suray si Herodias at nahulog sa lupa, nawalan ng malay. Ms. Herodias. Nagmamadaling humakbang si Thea para alalayan siya. Sa kabilang banda, agad na iniskan ni James si Herodias gamit ang kanyang Chaos Yin-Yang Eyes. Maya-maya, nagmamadaling pumasok sina Yegor, Truett at Zitlali. Nang makita si Herodias na nakahandusay sa lupa, lahat sila ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Thea, huminga sila ng malalim. "Akala ko tatanggalin ko muna ang cultivation base ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo mo ako." Paumanhin ni James, "Sir Yegor, Ms. Ginawa ito ni Herodias para sa akin." Napatingin si Yegor kay James. "Ano bang pinagsasabi mo? Sa kabila ng karaniwang kawalang ingat ng aking asawa, siya ay napaka-maalalahanin. Alam kong nangangarap siyang maibalik ang kaluwalhatian ng Tertisect at alisin si Yaeria. Sa kasamaang palad, hindi siya sapat na malakas. Ngayon, sa tulong mo, maaari niyang makilala ang kanyang ama sa huling pagkakataon." Tiyak na nakakuha siya ng kaliwanagan, at ang pagkahumaling at pagmamataas sa kanyang puso ay ganap na nawala. Pinili niyang alisin ang kanyang pagtatanim at magsimulang muli. Iyon mismo ay maaaring maging isang pagpapala sa ilalim ng pagbabalat kayo. Muli niyang sinulyapan si Thea. Alam niya iyon sa kabila ng kanyang manipis na katayuan sa Zymergy. Bagamat umaasa siya sa pundasyong iniwan ng Tertisect, malamang na hindi rin siya magtatagal. Marahil ang pagsisimula muli ay ang tamang desisyon para sa Tertisect. Itinaas ni James ang kanyang ulo at mahinang sinabi, "Talaga. Hindi lang ang Tertisect ang nangangailangan ng restart. Ang lahat ng mga nilalang sa Greater Realm ay naligaw ng napakatagal. Oras na para bumalik sa tamang landas." Tumingin si Truett kay James at sinabing, "Dahil inabandona ng nanay ko ang kanyang cultivation base at gustong magsimulang muli, bilang anak niya, hindi ko na kaya." Pinutol siya ni James, "Ikaw ang leader ng Solstice Alliance. Dapat ayusin mo muna ang mga importanteng bagay. Kung meron man, dapat ikaw na ang huli." Tumingin si Zitlali kay Truett at sinabing, "Tama siya. Dapat tayo ang huling mag-restart. Kailangan nating tapusin ang gawaing ibinigay sa atin ni James at tulungan siya sa kanyang pananakop. Kung tutuusin, napakalakas ng ating kalaban." Mataimtim na tumanggaw si Truett at tumahimik. Tumingin si James kay Yegor at nagtanong, "Handa ka bang isuko ang iyong matuwid na aura?" Biglang nagtaas ng ulo si Yegor at tumawa. "Kung wala sa akin ang misyon na itinalaga mo sa akin, ginawa ko kaagad ang parehong pagpipilian bilang aking asawa." Tumango si James at sinabing, "Okay. Dahil si Herodias ay isang hakbang sa unahan, maaaring mas mataas siya kaysa sa iyo sa oras na mag-restart ka. Huwag kang mainggit.
Pagkatapos, sinulyapan niya sina Yegor, Truett, at Zitlali. Hindi ako mananatili para istorbohin ang oras ng iyong pamilya. Magpaalam ka kay MS. Herodias. Ang susunod na pagkikita niyo ay napakatagal pa. Sa pamamagitan nito, binalot ni James si Herodias ng isang katutubong enerhiya. Pagkatapos, sinenyasan niya si Thea, at umalis na silang dalawa. Sa sumunod na sandali, dahan-daang binuksan ni Herodias ang kanyang mga mata. Nang tingnan niya sina Truett, Yegor, at Zitlali, walang kalungkutan, isang banayad ng ngiti lamang. Napagtripan mo na naman ako. Mapaglarong sabi ni Yegor. Mahinang sagot ni Herodias, nakilala ko ang aking ama. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Ngumiti si Yegor at tumango. Alam ko. Sinabi lang sa amin ni James ang lahat. Nakikita kong masama ang loob niya rito. Napabuntong hininga si Herodias. Masyado siyang sentimental. Yun ang maganda sa kanya pero isa din sa mga pagkukulang niya. Buti na lang at may nakilala siyang mabuting kaibigan. Gusto kong sabihin sa iyo ang ilang mahahalagang bagay. Sina Yegor, Truett, at Zitlali ay nagpalitan ng tingin at sabay na tumango. Bumantong hininga si Herodias at sinabi, una, ang 30 Sect at Skynet ay dapat na agad na talikuran ang kanilang kalayaan at ilipat ang lahat ng mga mapagkukunan, teritoryo, mga alagad, at mga sakop sa ilalim ng kanilang utos kay James. Sa mga salitang ito, mukhang nabigla sina Truett at Zitlali. Gayunpaman, si Yegor ay nakangiting alam. Ipinagpatuloy ni Herodias, pangalawa, kapag natapos na ni Truett ang kanyang mga gawain para kay James, dapat siyang bumaba bilang pinuno ng Solstice Alliance, at si James ang papalit sa administrasyon nito. Pangatlo, hindi tayo gagawa ng mga desisyon tungkol sa kinabukasan ng ating pamilya. Nagtitiwala kami kay James na hahawakan ang lahat. Dahil doon, tumingin si Herodias kay Zitlali at mahinang itinaas ang kanyang kamay. Ina. Nagmamadaling humakbang si Zitlali para alalayan siya, puno ng luha ang mga mata. Ngumiti si Herodias. Matalino kang bata, Zitlali. Simula nang sumali ka sa aming pamilya, wala na akong hiniling sa iyo maliban sa tawagin mo akong nanay. Oo, inay. May kailangan ka ba sa akin? Si Zitlali, na naluluha, tumango. Mahigpit na hinawakan ni Herodias ang kanyang kamay at sinabi, magandang bata. Dalawang bagay ang gusto kong ipangako mo sa akin. Una, ibigay ang lahat ng kontrol sa Iuste Sect kay James. Nakatingin siya kay Zitlali ng may maalab na mga mata habang nagsasalita. Naluluhang sabi ni Zitlali, talagang susundin ko ang utos ni inay. Matagal nang pinagsama ang Iuste Sect, Skynet, at 30 Sect, kaya alagad din ako ng 30 Sect. Wala akong makasariling motibo kung anuman. Mabuti, mabuti. Marahang tinapik ni Herodias ang kamay ni Zitlali at tumingin kay Truett. Kinuha niya ang kamay niya at pinagdikit ang mga kamay nila. Pangalawa, gusto kong tularan ninyong dalawa si James at Thea. Gaano man karaming mga pag-urong at paghihirap ang iyong nararanasan, kahit na magkahiwalay kayo ng hindi mabilang na mga taon, ang iyong pag-ibig ay dapat manatiling mas malakas kaysa ginto. Ang iyong mga puso ay matatag, at dapat lagi kayong magkasama. Magtiwala sa isa't isa, kahit na kailangan mong muling magkatawang tao, mabura ang iyong alaala, o linisin ang iyong kaluluwa. Nagkatinginan sina Truett at Zitlali at sabay na tumango ng malalim. Mom, may kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang sumingit si Truett. Buntis si Zitlali sa anak natin. Kitang-kita ang panginginig ni Herodias, lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak sa kanilang mga kamay sa pananibik. Si Yegor, na nakatayo sa tabi ni Herodias, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at nagalak. Natatawang bulalas ni Herodias. Kamangha-manghang. Ang pagtanggap ng napakagandang balita bago ang aking muling pagsilang ay nagpapagaan sa akin. Kamangha-manghang balita. Tingnan mo itong dalawang bata. Naging mature na sila at composed. Matagal na kaming bumalik, pero hindi man lang kami nagpapansinan. Nabigo kami sa aming tungkulin bilang mga magulang. Tumikim si Yegor na may luha sa tuwa na umaagos sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Herodias at sinabi, tama na ang daldal na ito. Dapat mong ibahagi agad ang balitang ito kay James. Siya ay isang mabuting kaibigan mo at isang matatag na kasama sa mga pagsubok sa buhay.
Isa pa, siya rin ang iyong matchmaker. Napakalaki ng kanyang kahalagahan sa inyong buhay. Tandaan, ang 30 sect at James ay nagkakaisa sa layunin, nakatali sa isa't isa sa buhay at kamatayan. Kung pipiliin niyang hamunin si Zymergy, dapat niyang ituwid ang Tai Chi world. Bilang pinagkakatiwalaang kakampi niya, hindi mo siya dapat hadlangan. Sa halip, dapat mong suportahan siya at manguna sa mga kritikal na sandali. Tandaan, kung walang pundasyon o suporta, ang pagkamit ng mas malalaking layunin ay magiging imposible. Now that we've decided, there's no room for regrets. Natawa si Yegor at nanunukso, nakarating ka na rin sa wakas. Sige at simulan mo muna ang iyong bagong buhay. Susundan kita agad. Pagdating sa pag-ibig, ang mga kabataan ay hindi naman mas magaling kaysa sa atin. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Gayunpaman, unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at hinugasan ang kanyang mukha. Sige, ang oras ay ang asensya. Sunduin mo si James, utos ni Herodias kay Truett. Tumalikod si Truett, pinunasan ang kanyang mga luha, at nagmamadaling lumabas. Samantala, nanatili sa tabi niya sina Zitlali at Yegor. Pagdating sa templo, nakita ni Truett na walang laman ito maliban kina James at Thea na nakaupo doon. Lumapit sa kanila si Truett. Nasaan ang iba? Tumingin sa kanya si James at sumagot, kakalabas lang nila sa seal nila at kailangan na nilang bumawi. Nagpaalam ka na ba? Tumango si Truett, pagkatapos ay nagsabi, gusto ng aking ina na sumama kayong dalawa sa amin. Nakangiting sabi ni James, hindi na iyon kakailanganin. Hindi ko na matiis ang isa pang palm. Alam ko kung ano ang nasa isip niya. Pagkatapos magsalita, iniunat niya ang kanyang mga kamay at inihayag ang Wisdom Tower, Courageous Tower, at Persever Tower. Nagsisigawan sila habang lumilipad patungo kay Herodias. Ibinuka ni Truett ang kanyang bibig ngunit nilunok ang kanyang mga salita. Pahayag ni James, para kaming magkapatid. Walang hindi mo masasabi. Nagtanong si Truett, ito ba ay isang artifact na makakatulong sa aking ina na muling magkatawang tao? Nakangiting paliwanag ni James, it's not just an artifact. Ito ay isang lugar para sa kanya upang ipanganak muli. Ito ay ang Wisdom, Courageous, at Persever Towers na naiwan ni Emperor Yardan. Naglalaman ang mga ito ng maraming energies at boons. Bahala na si MS. Herodias na pumili kung alin ang gusto niyang pasukan. Tumango si Truett at nagtanong, ano ang pamantayan para maipanganak muli? Kalmadong sagot ni James, there's no fixed criterion. Depende ito sa kung anong antas ng paglilinang ang layunin mong maabot. Kung layunin mo ang Xerxodeclan Ranki o ang Yitrodeclan Rank, o ang Somadeclan Rank sa pinakamainam, posible ito sa 30 power. Ngunit ang pagnanais na maabot ang Declan Mahayana ay ganap na hindi maabot. Huminga ng malalim si Truett sa revelasyon. Ano pa ang kailangan maliban sa pag-abandona sa paglilinang at paghahanap ng bagong buhay para maghangad ng Declan Mahayana? Tahimik na sinabi ni James, pagsasama-sama ng sarili ng kapangyarihan, na sinusundan ng paglikha ng sarili ng kapangyarihan. Sa paglilinang, ang iyong pinaunlad ay ang iyong sarili. Anumang bagay na ipinagkaloob ng iba ay hindi tunay na iyo. Tanging kung ano ang iyong nilikha ay tunay na iyo. Iyan ang asensya ng Declan Mahayana. Nanlaki ang mga mata ni Truett. Exception si Sir Yegor. Sa kabila ng pagtalikod sa 30 power, nananatili ang kanyang matuwid na aura. Naalala niya ang tatlong tore at kinuha ang mga ito sa sarili niyang mga kamay. Nag-aalalang tanong ni Truett, nakapili ba ang nanay ko? Tumango si James. Pinindot ni Truett, ang alin? Umiling si James at sinabing, sekreto niya iyon. Wala akong karapatang ibunyag ito. Napakamot ng ulo si Truett sa frustration. Bago pa siya makapagsalita, naglakad na sina Yegor at Zitlali. Nang makita ang gulat nilang mga tingin, lumingon si James at sinulyapan si Thea. Agad na saway ni Thea, anong pinag-uusapan niyo? MS. Si Herodias ay ipinanganak na muli, ngunit kumikilos ka na. Agad na nagbago ang mukha ni Yegor. Hinaway-kaway niya ang kanyang mga kamay at nagpaliwanag, hindi. Na-misunderstood mo. Nag-alala lang ako pagkatapos kong makita ang nangyari sa inyo ni James. Nakangiting sabi ni James, don't worry. Si Herodias ay anak ni Terta.
Mayroon siyang dalawang dagdag na kaluluwa, kaya naman nahati siya sa tatlo. Nakahinga ng maluwag si Yegor. Tumango rin si Truett matapos mapagtanto. Tumingin si James kay Thea at sinabing, sige. Ngayon na si MS. Naayos na ang isyu ni Herodias, dalhin si Zitlali sa dakilang lupang pangkasaysayan. May importante pa tayong pag-uusapan. Tumango si Thea at nagpatawag ng isang lilang pulang ilaw para palibutan si Zitlali. Pagkatapos, nawala sila sa lugar. Teka, akmang pipigilan na sila ni Truett, ikan-away ni James ang kanyang kamay para pigilan siya. Nagmamadaling sinabi ni Truett, James, asawa ko, saway ni James, magkakaanak na siya. Hindi dapat makisali ang isang matandang tulad mo. Gulat na napatingin si Truett kay James. Alam mo na ba? Nagulat na sabi ni Yegor, you're really insightful. Ngumisi si James, ano ang iniisip ninyong dalawa? Bilang isang may sapat na gulang, ang pagmamasid sa ibang tao sa panganganak ay isang uri ng walang kahihiyan, hindi ka ba sang-ayon? Ang asawa ko ang unang nakatuklas nito. Napagpasyahan namin na bilang aming malalapit na kaibigan, gusto naming ipanganak ang iyong anak sa Great Historical Land. Nandoon ang kambal natin, at maaaring lumaki ng magkasama ang iyong anak. Nagkatinginan sina Yegor at Truett dahil sa gulat. Alam na alam nila ang aktwal na intensyon ni James. Ang mga batang ipinanganak sa Great Historical Land ay magsisimula sa mas mataas na katayuan na higit na paggalang, at maaaring maging mga homegrown children. Si James ay naghahanda ng daan para sa kahalili ni Skynet, simula sa sinapupunan. Ang pagpayag sa kanyang sariling mga anak na ibahagi ang gayong mga karangalan at pagkakataon sa mga anak ng ibang tao ay hindi pa nagagawa. Ang ganitong uri ng pagmamahal at kabaitan ay napakalaki na imposibleng mabayaran siya, kahit na sa kanilang buhay. Nakangiting tanong ni James nang makita ang gulat nilang ekspresyon. Anong mali? Nag-aalala ka ba na kasama ni Zitlali ang asawa ko ngayon? Huminga ng malalim si Yegor at siko kay Truett. Anong ginagawa mo? Para kaming magkapatid. Kung luluhod ka, luluhod din ako. Mukhang ikakasal na kami. Hindi napigilan ni Yegor at James ang tumawa. Sila ay matalik na kaibigan na nagbahagi ng isang mahusay na samahan. Sa isang sulyap lang, madali na silang magkaintindihan. Sa sandaling iyon, napuno siya ng dugo, at ang kanyang ulo ay kalbo. Gayunpaman, hindi maitatago ang kanyang kakaibang kagandahan. Naka-cross-legged si Yeria habang nakapikit ang magagandang mata. Isang mahinang Tai Chi light ang bumalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi na siya nagkaroon ng grasya at mapang-api na hangin noong siya ay Tai Chi. 1/3. Noon lang, umikot ang ihip ng hangin sa pasukan ng kuweba. Pagkatapos, kumislap ang isang kislap ng banal na liwanag, at lumitaw ang isang makisig na lalaki sa isang itim na damit, unti-unting lumakad patungo kay Yeria. Tahimik siyang tumingin kay Yeria, saka umupo sa tapat nito. Malamig na tanong ni Yeria, how dare you show your face before me? Nandito ka ba para patayin ako o para bigyang kasiyahan ang iyong konsensya? Mayabang na sumagot ang lalaki, ito ang teritoryo ng aking kapatid. Malaya akong makakarating kung saan ko gusto. Biglang iminulat ni Yeria ang kanyang mga mata, puno ng puot. Kuya, masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Isa kang natitirang kaluluwa at isa kang sangla. Nakangiting sabi ni Morgoth, mas mabuti pa rin iyan kaysa sa iyo, isang bilanggo na walang halaga. Kahit gaano ka pa kaganda, isda ka lang kay James. Biglang umungol si Yeria, shut up. Kung hindi ako nagpunta sa 46 na langit para palayain ka, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Lagi mong sinasabi na ang mga supreme beings ni Zaimyagi ay self-righteous. Sinasabi mo na ikaw ang pinakatapat na nilalang sa mundo. So anong nangyari? Sinira mo ang iyong pangako at hindi ka nagpapasalamat sa mga tumulong sa iyo. Napakawalanji mo. Sa harap ng galit na mga akusasyon ni Yeria, ibinaba ni Morgoth ang kanyang ulo sa katahimikan. Sigaw ni Yeria, nakalimutan mo na ba ang napag-usapan natin? Ibagsak natin ang Zaimyagi at aalisin ang Supreme Path. Makokontrol natin ang ating kapalaran at maghahari sa mga buhay na nilalang ng Greater Realm. Maaari kang mangibabaw at gawin ang gusto mo.
Aalisin ko ang Tai Chi Tribulation at papatayin ko ang matandang iyon gamit ang sarili kong mga kamay bilang paghihiganti. Bakit ka nagtaksil sa ating kasunduan at sumama sa langgam at naging alipin lamang? Napagtanto mo ba na kahit may sama ng loob si James kay Zymergy, may sama rin siya sa akin? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang pinili at malamang na magiging kahalili ng Supreme Path sa hinaharap. Pagdating ng oras na iyon, bibigyan ka ba ng Hokon, o makontento ka ba sa pagkakatalaga bilang isang Path Emperor? Ang Morgoth na kilala ko ay isang mabigat na mandirigma, matigas ang ulo, malayo, iginagalang ng lakas, at hindi yumuyuko sa sinuman, hindi isang alipin na nakikipag-usap tungkol sa pagkakaibigan at pagkakapatiran. Hindi sumagot si Morgoth sa kanya. Nang makitang nawala ng salita si Morgoth, sinabi ni Yerria, kung mayroon ka pa ring kaunting pasasalamat at ambisyon sa iyong puso, dapat mo akong palayain. Maaari pa akong mag-alok sa iyo ng higit pa sa nauna nating kasunduan. Tanong ni Morgoth, ano ang maibibigay mo? Nagnganga ang ngipin ni Yerria. Kung tutulungan mo akong makatakas, pipirma ako ng soul contract sa iyo. Papayag akong maging cultivation partner mo pagkatapos mong tulungan akong patayin ang Yin Governor at James, ibagsak si Zymergy, at patayin ang matandang iyon. Tinitigan ni Morgoth si Yerria na para bang baliw. Pahayag ni Yerria, bagaman ako ay nasa isang kaawa-awang kalagayan ngayon, mabilis akong mababawi ang aking lakas pagkatapos bumalik sa Zymergy. Kahit na isinama ni James ang Three Treasures, hindi ito espesyal. Biglang nagtaas ng ulo si Morgoth at humagalpak ng nakakatakot na tawa. Tinitigan ni Yerria ang Morgoth at sinabing, ano ang sasabihin mo? Ang mga terminong inaalok ko ay mas mahusay kaysa sa pagiging kapatid ni James at sa esensyal ay kanyang alipin, tama ba? Matapos tumawa si Morgoth at sinabing, paano mo nalaman na habol ko ang iyong kagandahan? Kabanata 6872. Kumpiyansa na sinabi ni Yerria, maliban kung hindi ka lalaki, walang tatanggi na maging kasosyo ko sa cultivation, kasama na si James. He has the lust but doesn't have the guts. He's a hypocrite, afraid of being as heartless and betraying that bitch, Thea. Muling humagalpak ng tawa si Morgoth. Galit na udyok ni Yerria, tumigil ka sa pagtawa. Kung may ambisyon ka pa na duminahin ang Greater Realms, palabasin mo ako. Dadalhin kita sa mga lugar kung saan ang iyong pangunahing katawan ay selyado at agad na tutulungan kang makabangon. Pinaikit ni Morgoth ang kanyang mga mata at nagtanong, seryoso. Nang makitang interesado si Morgoth, pinigilan ni Yerria ang kanyang pananabik at seryosong sumagot, I wouldn't lie to you, actually, buti na lang si James ang nagdudulot ng kaguluhan sa Zymergy. Intrigued, Morgoth asked, oh. How so? Ipinaliwanag ni Yerria, sa ibabaw, mukhang inalis ng bastard na iyon ang aking posisyon bilang pinuno ng Greater Realms at ikinulong ako. Sa totoo lang, ang pinakaapektado ay ang Law of Paths, Wesley Shepherd. Kung may mangyari sa akin, hindi pa tatawarin ng 49 na langit si Wesley. Kahit iligtas nila siya, ikukulong nila siya. Iiwan nito ang mga banal na templo sa ibaba ng 49 na langit na walang Panginoon at may iwan para sa iyong pagkuha. Hanggat makatakas tayo sa lugar na ito, kaya kung ilabas ang mga powerhouse ng 36 na di-orthodox na sekta at 72 di-orthodox na paksayon upang tumulong na mabawi ang iyong pisikal na katawan. Pagkatapos, ang mga kaharian sa ibaba ng 40 langit ay mapapailalim sa ating kontrol. Magagawa nating magsanib puwersa para lipulin sina James at Thea para mabawi ang tuli sa Greater Realms. Maari mong sakupin ang James their treasures at sabay nating sasakupan ang 49 na langit. Napakunot ang noo ni Morgoth matapos marinig ang komprehensibong plano ni Yerria at sinabing, ang 36 bang di-orthodox na sekta at 72 di-orthodox na paksayon na sinasabi mo tungkol sa 108 masasamang Diyos na tinatakan ng dating Supreme Path. Ngumisi si Yerria at tumango. Laking gulat ni Morgoth. Nanlaki ang mata niya sa tanong niya. Paano mo malalaman kung saan sila selyado? Si Yerria ay nagsuot ng mapang asar at munition. Nagulat ka ba? Bukod sa akin, ikaw ang pangalawang tao sa Greater Realms na nakaalam ng sikretong ito. Dapat mo ring maunawaan kung gaano kakilakilabot ang kanilang lakas.
Huminga ng malalim si Morgoth at tumingala sa kisame ng kuweba, puno ng komplikado ang kanyang mga mata. Siyempre, alam niya kung ano ang magiging kahulugan para sa 36 na Malakar na ito at 72 Malefars na pakawalan sa kanilang mga seal. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang gayong nakakagulat na sekreto ay makokontrol ni Yrria. Tinitigan siya ni Yrria at sinabing, ano pa ba ang dapat pag-alinlanganan, Morgoth? Kabanata 6873. Ang ekspresyon ng mukha ni Yrria ay nabaluktot at naghihirap, mabilis na lumilipat hanggang sa ito ay tumira sa gwapong mukha ni Morgoth. Morgoth said guiltily, "Stay silent. If James discover this, we're doomed." Tiniyak siya ni Yrria, "Huwag kang mag-alala. Let's proceed." Kasunod nito, kinokontrol ni Morgoth ang katawan ni Yrria at nagsimulang gumalaw. Tinusok nila ang maraming kulay na banal na liwanag at iniwan ang Aqua Soul. Pagkatapos, nagmorph siya sa isang purplish red na may mga pahiwatig ng itim at puti, dumiretso patungo sa ikalawang antas ng Forlet Land. Di nagtagal, nawala sila sa kahabaan ng Hod Passage. Samantala, si James ay nasa loob ng Genesis Worlds. Ginamit niya ang kanyang innate energy para i-activate ang Xyloria Tai Chi Pearl, na naging dahilan upang mapalabas nito ang yin-yang energy sa buong Genesis Worlds. Sa harap ng kanyang mga mata, isang matingkad at pira-pirasong paglalarawan ng Genesis Worlds ang lumitaw. Ang bawat pira-pirasong shard sa loob nito ay sumisimbolo sa naputol na Great at Micro Genesis Worlds. Binalot ng kanyang Chaos Essence at Hongrome Essence, unti-unti silang nagsanib. Ang Genesis World sa ibaba niya ay umalingaw sa magulong enerhiya at sinimulan ang pagpapanumbalik nito. Gayunpaman, sa kabila ng gayong napakalaking pagbabago, ang mga nabubuhay na nilalang na may karaniwang paglilinang na naninirahan sa loob ay nananatiling nakakalimutan sa naganap na pagbabago. Pagkatapos ng mahabang panahon, biglang iminulat ni James ang kanyang mga mata at itinigil ang pagsasanib ng Genesis Worlds. Humihingal siya sa pagod, kumuha ng garapon ng Chaos Absinthe, at ibinaba ang mga ito. Pagkatapos, bumulong siya, "Damn it. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit hindi na nag-abala si Yrria na pagsamahin muli ang Genesis Worlds. Nangangailangan ito ng maraming innate energy, Hongrome, at Chaos Essence. Matagal ko na itong ginagawa ngunit matagumpay ko lang na pagsama-samahin ang nawasak na Ancient Genesis World. Nakakapagod ito." Nang marinig ang kanyang mga reklamo, lumitaw si Lysia kasama ang isang masiglang banal na liwanag. Nakatingin sa malawak na mapa ng Genesis Worlds na nakadisplay sa kanyang harapan, at bigla siyang napatawa. "Why so much trouble yourself so much, Master? Just evacuate all the creatures from these worlds." Naiinis na tanong ni James. "Saan ko sila ililikas? Itatapon ko ba sila sa Sky Bridge o Forlet Land? Kakailanganin ko man lang ng sapat na espasyo para sa kanila." Tumawa si Lysia at sumagot, "Hindi ba binigyan ka ni Wesley ng War Demon Tower? Napakalaki nito para magkasya silang lahat. Dagdag pa, mayroong masaganang mapagkukunan ng paglilinang. Ito ang perpekto." Putol ni James, "Na-explore ko na. Ang mga mapagkukunan ay sagana, ngunit ito ay isang mapanganib na kapaligiran na hindi angkop para sa mga mahihinang nilalang. Kung walang ingat kung ilalagay ang mga ito doon, masusugatan sila ng husto o maaaring mamatay pa." Bukod dito, pinamamahalaan ng Tai Chi World ang iba't ibang mga kaharian. Hindi mabilang na mga mortal ang hindi pa nakakapasok sa mga landas ng paglilinang. Hindi naman natin sila pwedeng hayaan na lang, di ba? Nag-cross arms si Lysia at tumango. "Ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm ay dapat magpasalamat sa iyong kabaitan." Muling nilagok ni James ang Chaos Absinthe at tumahimik. Nang maramdamang may mali, kumunat ang noo ni Lysia. Sinusubukan ni Yrria at Morgoth na tumakas. Casual na sagot ni James sa kanya at nagpatuloy sa pag-inom. Lumingon si Lysia kay James at nag-aalalang nagtanong, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Kalmadong sagot ni James, malakas at malinaw. "Dahil gusto nilang magkabuklod, hayaan mo na sila." Tumingin si Lysia kay James, nalilito sa kanyang iniisip. Kabanata 6874. Inalis ni James ang Chaos Absinthe at mabilis na hinimok ang kanyang innate energy, Hongrome Essence,
at Chaos Essence na ipagpatuloy ang pagsasanib ng Genesis Worlds. Tumabi sa kanya si Lysia, halatang gulat at nag-aalangan na magsalita. Biglang sumiklab ang isang mapurol pulang liwanag mula sa malayong kawalan, na naging isang magandang figure sa kanilang harapan. Bulalas ni Thea. Hindi mo ba nakita? Tinulungan ni Morgoth ang babaeng iyon para makatakas. Nanatiling tahimik si James, nakatutok sa kanyang gawain. Si Lysia, na nagmamasid mula sa gilid, ay sinuri si Thea na may komplikadong ekspresyon. Malamig na tanong ni Thea, wala ka bang gagawin? Kung hindi, ako na mismo ang susando sa kanila. Nanatiling walang kibo si James. Nairita si Thea at tumalikod na para umalis, ngunit hinaranggan ni Lysia ang kanyang dinadaanan. Sinama ng tingin ni Thea si Lysia. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tsaka sino ka ba sa tingin mo? Mataimtim na sinabi ni Lysia, hindi nagbigay ng pahintulot ang guro, kaya walang sino man ang pinapayagang sumunod sa kanya. Kahit ikaw, asawa niya. Malamig na sabi ni Thea, I see how it is, James. Ngayong naisama mo na ang tatlong kayamanan at ikaw ang pinuno ng Greater Realm, ang pasensya mo na makipag-usap sa akin ay manipis, ha? Nagpapadala ka lang ng pangalawang katawan para pigilan ako. Masyado kang matapang, no? Si James ay nanatiling walang malasakit sa kanyang mga pananalita, na nananatiling abala sa kanyang trabaho. Samantala, matatag na tumayo si Lysia sa harapan ni Thea at tumanggi siyang magbigay daan. Malamig na hiling ni Thea, move, or else I will have no choice. Mataimtim na sinabi ni Lysia, maaari kang magkaroon ng kontrol sa Haakon, at ang iyong lakas ay maaaring higit pa sa akin. Gayunpaman, hindi kumpleto ang iyong karunungan sa mana ng Haakon. Kaya, masasabi kong magkatugma tayo ngayon. Kung gayon, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng ilang kapangyarihan. Sagot naman ni Thea sabay suway ng kamay. Kaagad pagkatapos, isang malawak na purplish red light ang bumungad kay Lysia. Nag-transform si Lysia sa isang streak ng sword light, na agad na nabasag ang pag-atake ni Thea. Napaatras si Thea, nagtatakang nakatingin kay Lysia. Isang pangalawang katawan mo lang, pero napakalakas mo rin. Mariing sinabi ni Lysia, wala akong pagnanais na makipaglaban sa iyo, Ms. Si Thea, dahil pinahintulutan sila ng aking Panginoon na makatakas, dapat may mga dahilan siya. Lumingon si Thea at sumagot, anong dahilan? Binitawan niya ito dahil natulala siya sa kagandahan nito at naaakit sa alindog ng babaeng iyon. Nagtanong si Lysia, kung ipagkakatiwala ko sa iyo si Yaria, magagawa mo bang alisin siya? Natahimik si Thea sa tanong niya. Huminga ng malalim si Lysia at sinabing, huwag mong kalimutan. Hindi ka paganap na gobernador ng Yin. Dapat kang sumanib sa Light Heavenly Path para matrigger ang Tai Chi Tribulation para sa pagkakataong talunin si Yaria at eksaktong paghihiganti para sa 81 reinkarnasyon na pinilit niya sa iyo. Nang mapagmasdan ang katahimikan ni Thea, huminga ng malalim si Lysia. Binigyan ka ni Master ng pagkakataon, ngunit nananatili kang nag-aalinlangan. Kaya naman, sa halip na iwan siya bilang isang potensyal na banta sa loob ng dakilang lupang pangkasaysayan, maaari pa rin natin siyang gamitin para magsilbi ng mas malaking layunin. Malamig na tanong ni Thea, what greater purpose? Tumingin si Lysia sa kanya at nagpaliwanag, upang alisin ang selyo ni Morgoth at magdagdag ng isa pang walang katulad na powerhouse sa ating tabi. Nagulat si Thea pagkatapos ng revelasyon. Sinadyang pinayagan ni James ang pagtakas ni Yaria upang tulungang iangat ang selyo ni Morgoth at tulungan siyang bumalik sa kanyang kalakasan. Gayunpaman, nag-aalala siya na hindi niya mapasuko si Morgoth pagkatapos niyang mabawi ang kanyang lakas. Bagamat isinama ni James ang tatlong kayamanan at nakakuha ng paghahari sa Greater Realms, hindi pa rin siya magagapi. Kung mahulog si Morgoth sa mga tukso ni Yaria at maging isang sangla sa kanya, hindi lamang siya mabibigo na tulungan ang pangkat ni James na lumakas, siya ay magiging isang mabigat na kalaban. Tinitigan ni Thea si Lysia at nagtanong, nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Wesley? Same time na umiling si Lysia at tumugon, nagpahayag ng pag-aalala si Wesley na baka manipulahin ni Yaria si Morgoth para gamitin ang lakas ng Zymergy laban sa atin. Pero ngayon, naging kaaway na natin si Zymergy. Ang kalaban ng ating kalaban ay kakampi.
Kung maibabalik ni Morgoth ang kanyang lakas, ito ay lubos na makikinabang sa atin. Tumaas ang tono ni Thea habang sumagot, at paano naman si Yrria? Hindi mo ba isinaalang-alang ang variable na ito? Sa sandaling makawala siya sa ating pagkakahawak at umakyat sa 49th heaven, kailan pa tayo magkakaroon ng pagkakataon na maalis siya? Same time na nakiusap si Lysia, pakitandaan mo, MS. Si Thea. Kahit na tinakasan niya ang aming kontrol, nananatili siya sa ilalim ng impluwensya ni Morgoth. Ibig sabihin ay nasa loob pa rin siya ng ating impluwensya. Bukod dito, si Yrria ay nababalot ng mga misteryo. Nakikita ko ang diskarte ng Master sa pagpapanggap na walang interes bilang isang paraan upang sumulong ay mapanlikha. Huminga ng malalim si Thea, saka ibinaling ang tingin kay James. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga. Nang makita niya ang matinding titig ni Thea, natawa siya, "Honey, what's got you riled up? Huwag kang tulala. Alam mo talaga kung ano ang nangyayari." Putol ni Thea, halata ang kanyang pagkadismaya. Nakangiting sabi ni James, "Ngunit si Lysia na ang nagpuno sa iyo ng mga detalye. Dahil sa iyong katalinuhan, tiyak na naiintindihan mo." Ngumuso si Thea, "Dapat nakipag-usap ka muna." Tumango si James bilang pagsang-ayon. "Tama ka, mahal ko." Nagkatinginan sina Thea at Lysia nang marinig ang boses. Humalaklak ang misteryosong tao, hindi na kailangang magulo. "Nandito ako para sa'yo, hindi sila. Ako ay isang Ginoo na hindi nagta-target ng mga babae." Nakangiting sagot ni James, "So honorable. Para makaiwas sa aking pagbabantay at magkatotoo ng biglaan. Ang iyong paglilinang ay tiyak na kahanga-hanga." Sumagot ang misteryosong tao, "Marahil mas malakas kaysa sa iyo. Gayunpaman, ang tunay na lakas ay matutukoy lamang sa pamamagitan ng labanan, hindi ka ba sasang-ayon?" Kabanata 6875. Sa sumunod na sandali, bumungad ang isang makinang na cascade ng banal na liwanag, na nagpapakita ng isang gwapong binata na may matangkad at makapangyarihang presensya sa harap ni James. Nakasuot ng itim na damit na pinalamutian ng mga kumikinang na kulay ng banal na liwanag, nagpakita siya ng aura ng kamahalan at kapangyarihan. Itinuon niya ang kanyang tingin kay James at matikas na pamwesto sa isang naka-cross-legged na posisyon, nagpapalabas ng hangin ng katahimikan at kalmado. "Hayaan mo akong magpakilala. 1am Yusef Mivik, nakilala sa courtesy name na Quentin Xavian, at taglay ko ang titulong Cosmic Lord. Ako ay mula sa 49 na langit at ako ay isang disipulo sa ilalim ng Taishi. Katulad mo, isa rin ako sa mga pinili." Nang marinig ang pagpapakilalang ito, napukaw ang pagkamausisan ni James. Ang lalaking nasa harapan niya ay tila misteryoso at nagtataglay ng walang kapantay na lakas. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang boses ni Lysia. Si Yusef ang nag-iisang tagapagmana ni Emperor Kadir at kapatid din sa kalahati ni Yrria. "Dapat kang mag-ingat. Siya ay lubos na makapangyarihan." Nang matanggap ang paghahayag na ito, sinuri ni James si Yusef nang may interes. Tanong ni Yusef sa malalim na boses. "Well, we're competitors, but you can't even extend the courtesy of an introduction." Sagot ni James, "Why bother with such formalities since hinanap mo na ako? Well, take your pick on how I should talk to you." Ngumiti si Yusef bago bahagyang tumango. "Nakakaaliw ka, higit pa sa mga matatanda sa Zymergy." Ang kanyang mga salita ay tumulo ng mapagmataas na kay-abangan, na may bahid ng paghamak. Isang mahinahong ngiti ang tugon ni James, "How about something more entertaining, Yusef? Are you up for it?" Napangiti si Yusef nang walang pag-aalinlangan, ipinatawag ang dalawang kat-anji tanging garapon ng alak na umiral sa loob ng kawalan. Sa isang casual na pagpitik ng kanyang pulso, lumutang ang isa sa mga garapon bago si James. Pagkatapos, sinabi niya, "Ito ay Wuya wine. Kahit na sa 49th heaven, ito ay itinuturing na isang pambihirang kayamanan." Ang Five Path Emperors ay magbubunyag lamang ng dalawang banga sa panahon ng Wuya Grand Event, na ihaharap ang mga ito sa mga Diyos at Emperador ng Zymergy. Nabalitaan kong mahilig ka sa masarap na alak. Bago sumali sa labanan, bakit hindi magpakasawa sa ilang alak at makipag-usap tungkol sa paglilinang?
Nakangiting sagot ni James habang winuwagayway ang kamay, courtesy before the conflict. Gusto ko ang paniwala. Agad na bumukas ang garapon ng Wuya wine sa kanyang harapan, naglabas ng mabangong aroma na tumatagos sa hangin, na sinamahan ng napakalaking pagdagsa ng innate energy. Biglang inangat ni James ang kanyang ulo, humagalpak ng tawa. Mahusay na alak. Nagbabala si Yusef, huwag masyadong magpakasawa dito. Ang Wuya wine ay isang concoction ng Waltraud power at innate energy. Ito ay natural na nagbuburo sa hindi mabilang na mga panahon at naglalaman ng Wuya essence. Ang potency nito ay lumalampas sa anumang mga kayamanan at elixir. Sa isang paghigop lamang, ang mga nasa ibaba ng Declan rank ay maaaring makabuo ng isang ginintoang katawan at maging kwalipikadong makapasok sa Declan rank. Gayunpaman, malalasing din sila para sa 10,000 entrepok. Ang mga nasa Declan rank ay maaaring pumasok sa susunod na yugto ng paglilinang, ngunit sila ay lasing para sa libo-libong mga entrepok. Kahit na ang isang tao sa Declan Mahayana ay halos hindi makahawak ng isang garapon. Ang pagkonsumo ng higit pa ay maaaring humantong sa kamatayan, pagkatunaw ng katawan, o kahit na pagsabog. James scoffed, lumabas na ang tunay mong kulay. Pinipigilan mo ba akong magsaya? Sumagot si Yusef, madiin ang kanyang tingin, natatakot lang ako na mapahamak ka sa isang pagsabog, na ipagkakait sa akin ang isang nakakaaliw na kalaban. Iba ang Wuya wine sa chaos absinthe mo, kaya uminom ka ng kaunti. James remarked with a grin, isn't that better for you? A jar of wine could eliminate my competition. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng labis na pagsisikap. Ngumuso si Yusef, nanlamig ang tono niya, iwasan mo ang mga panlalait mo. Ang aking mga nagawa ay resulta ng aking lakas, na walang mga sabuatan o panlilinlang. Bilang una sa Greater Realms na pinagsama ang tatlong kayamanan, itinuturing kitang isang karapat-dapat na kalaban. Kung matatalo kita, dapat sa pamamagitan ng patas at marangal na paraan. Gusto kong lumaban at gamitin ang aking lakas para madaig ang iyo. Paano ako makikitungo sa gayong kasuklam-suklam na mga taktika? Naaliw sa biglang pagpapakita ng galit ni Yusef, tumawa si James. Hindi ka katulad ng mga supreme beings ni Zymergy. Ikaw ay marangal. Iginagalang ko iyon. Kabanata 6876 na hinawakan ni James ang Wuya wine at itinaas ito patungo kay Yusef, sinabing, "Cheers! Wait!" Tinangka ni Yusef na mamagitan, ngunit nakainom na si James ng ilang malalaking lagok ng sunod-sunod. Sa susunod na sandali, si James ay nabalot ng isang Wama Divine Light. Agad na sumunod ang kaluskos ng kidlat at ang dagandong ng kulog, na nagpalabo sa kalangitan. Nagulat si Yusef at nagsabi, binalaan kita laban sa kawalang ingat, ngunit pinili mong hindi makinig. Dapat mo bang pagnakawan ako ng isa pang karapat-dapat na kalaban? Si James, na napapalibutan ng masiglang banal na liwanag at ang kaguluhan ng kidlat, ay hindi tumutugon. Lalong tumindi ang kapahamakan na umiikot sa kanya at napaatras si Yusef. Gayunpaman, determinado si James sa gitna ng umiikot na kaguluhan ng kidlat at napakaraming kapigatian. Hinawakan niya ang Wuya wine sa isang kamay habang gumagamit ng hindi mabilang na mahiwagang kapangyarihan mula sa isa upang pagsamahin ang pira-pirasong Genesis Worlds. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting naglaho ang banal na liwanag na nakapalibot kay James, kasama ang kidlat at kulog. Nang bumalik sa kalmado ang paligid, namangha si Yusef ng matuklasan na ginamit ni James ang mahiwagang kapangyarihan upang walang putol na pagsama-samahin ang pira-pirasong Genesis Worlds. Ngayon sa kanyang harapan ay nagbukas ng kumpletong diagram ng Tai Chi na binubuo ng makulay at makulay na enerhiya. Ang pira-pirasong Tai Chi World ay naibalik. Gayunpaman, ang naibalik na Tai Chi World ay naiiba sa dating hitsura nito, na talagang itim at puti. Sa tabi ng yin at yang energies, ngayon ay nagtataglay ito ng hanay ng mga mahiwagang gas sa iba't ibang kulay. Inihagis ni James ang innate Xyloria Tai Chi pair, sa himpapawid, at isang surge ng innate energy ang Bamaha, na nagdulot ng perlas na nagbuga ng makinang at nakakasilaw na liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Yusef sa hindi makapaniwala. Sa susunod na sandali, ang maningning na kinang ng innate Xyloria Tai Chi Pearl ay bumalot sa kabuuan ng Tai Chi World.
Biglang bumangon muli ang buhay, at ang bawat nilalang sa mundo ay sabay-sabay na naligo sa mga banal na liwanag. Lahat sila ay nagsimulang magpuri at sumamba ng may pagpipitagan. Hindi makapaniwalang tumingin si Yusef sa eksenang lumaganap sa harapan niya. Siya ba ay baliw? Ginamit lang niya ang napakamahal na enerhiya para pagsamahin ang mundo ng mga mababang nilalang. Nang may sama ang Tai Chi World, pinunasan ni James ang kanyang mga kamay at humarap sa nalilitong Yusef. Yusef, may utang ako sa iyo. Kung wala ang Wu Wine, nagdududa ako na maaari kong mapag-isa ang Tai Chi World ng napakabilis. Malamang mamatay ako sa pagod. Huminga ng malalim si Yusef at sinabing, ngunit ito ba ay talagang sulit? James question, is that even a question? Sumimangot si Yusef at sumagot, alam mo na malapit na tayong magkaroon ng life and death confrontation. Nagamit mo sana ang Wuya Essence na ito para mapahusay ang iyong cultivation, na posibleng maabot ang peak ng Soma Declon rank at mapahusay ang iyong posibilidad na manalo. Gayunpaman, pipiliin mong sayangin ito sa pagsasama-sama ng Balang Tai Chi World para sa mga makamundong nilalang na ito. Baliw ka ba? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni James bago inayos ang sarili. Sumagot siya, hindi mo ba gustong pag-usapan ang paglilinang? Bueno, ipinakita ko lang sa iyo ang paraan ng aking paglilinang. Nanginginig na tanong ni Yusef, iyon ang paraan ng paglilinang mo. Pagtibay ni James, oo. Habang tinitingnan mo ang lahat ng nilalang bilang mababa at hindi gaanong mahalaga, sa aking pangunawa, ako ay sila, at sila ay ako. Tinatawag itong pagtutulungan para sa iisang layunin at pagkamit ng kaligtasan para sa lahat ng nilalang. Natigilan si Yusef matapos marinig ang sinabi ni James na parang tinamaan ng husto ang kanyang kaluluwa. Siya ay palaging naniniwala na siya ay nagtataglay ng pinakamabait na saloobin sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa Zymergy, isinasaalang-alang ang kanyang sarili na bukas isip at nagtataglay ng pagpapaubaya para sa kanila. Pero ngayon, kumpara kay James, sobrang hina na niya. Kabanata 6897 Pagmamasid sa Tai Chi World mula sa itaas. Namangha si Yusef nang makita ng kanyang zen ang mga nilalang na sumasamba. Sa paglipas ng panahon, habang ang mga nilalang mula sa iba't ibang kaharian ay matapat na nagbibigay pugay, isang kumikislap na hanay ng makulay na liwanag ang lumitaw mula sa kanilang mga ulo at nagtipon sa kawalan. Nanlaki ang mga mata ni Yusef sa hindi makapaniwala, at napabulalas siya, espiritual na providence. Paano magiging ganito? Di nagtagal, nasaksihan niya ang sama-samang espiritual na providence na dahan-daang umakyat sa kawalan. Binalot si James sa loob nito habang siya ay tahimik na nakaupo sa isang cross-leg na posisyon, na nagmumula sa isang ethereal aura. Ang espiritual na providence sa paligid ni James ay biglang kumalat ng mabilis sa lahat ng direksyon, pinupuno ang kawalan ng buong Tai Chi World, kabilang ang Great Historical Land at Turta Exotic Space. Nakabuo sila ng isang transparent at makapangyarihang hadlang ng enerhiya sa walang laman. Pinaghiwalay ng energy wall ang Tai Chi World, Great Historical Land, at Turta Exotic Space mula sa Zymergy. Habang nasasaksihan ang mga pangyayaring ito, nanginginig na sinabi ni Yusef, si Zymergy at ang Greater Realms ay independyente sa isa't isa mula ngayon. Nangangahulugan iyon na binitiwan ng Zymergy ang kontrol nito sa Greater Realms. Habang pinagmamasdan niya si James, na nanatiling nakaupo sa nagniningning na espiritual na providence, ilang mga kilalang salita ang unti-unting nabuo sa itaas ng kanyang ulo. The Supreme Benevolence and Virtuous Emperor of the Mortals, nanlaki ang mga mata ni Yusef, at sinabi niya, ang natural na resulta ng collective spiritual providence ay ginawa siyang emperor. Sa asensya, siya na ngayon ang maghahari sa Greater Realms. Paano ito posible? Paano? Kahit na ang Xyloria Tai Chi ang namuno, ang gayong makapangyarihang espiritual na providence ay hindi pa nakikita noon. Bukod dito, hindi siya ang kasalukuyang Tai Chi. Buhay pa si Yeria, kaya paano niya? Gusto mo pa ba akong haminin, Yusef? Ang boses ni James ay nagmula sa kawalan, puno ng awtoridad. Nang inag si Yusef sa pagbigkas ng mga salitang ito, tinitigan si James sa kawalan na parang may nakikitang bathala sa laman. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng spiritual providence mula sa mga nilalang sa buong Greater Realms, hindi siya natalo sa loob ng Tai Chi World.
Higit pa rito, isinama niya ang tatlong kayamanan. Kumbaga, nag-away sila sa Zymergy, confident si Yusef sa pagiging laban nila ni James. Gayunpaman, sa Greater Realms, si James ay makapangyarihan sa lahat. Dahan-daang kinuyam ni Yusef ang kanyang mga kamao at sinabing, oo naman. Kahit na nasa iyo ang espiritual na providence ng mga mortal na ito, ipaglalaban pa rin kita. Tumango si James, sige. Magsimula na ang laban. Kumunot ang noo ni Yusef, mabilis na pinagdikit ang mga palad. Biglang nagliyab ang kanyang katawan ng isang makinang, nakasisilaw na banal na liwanag, na napapalibutan ng napakaraming malawak na universo na mabilis na umiikot, na makabuluhang nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng mabigat na banal na liwanag diretso kay James. Boom! Isang malakas na pagsabog ang naganap habang ang banal na liwanag ay bumangga sa espiritual na providence at sumabog sa isang nakakabulag na pagsabog ng enerhiya. Paglabas mula sa putok na may hindi kapani-paniwalang bilis, si Yusef ay tumakbo patungo kay James. Si James, gayunpaman, ay nakipagtagpo sa kanyang maagang pagsulong, na nakikibahagi sa isang mabangis na palitan ng mga suntok sa kawalan. Umalangaw-ngaw sa kalawakan ng kanilang salpukan ng kamao at sipa. Sabay-sabay, sa loob ng Tai Chi World, ang Wama Divine Light ay gumapang sa kalangitan, na nakipag-ugnay sa spiritual providence sa isang malakas na banggaan. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga round ng labanan, natagpuan nina James at Yusef ang kanilang mga sarili na pantay-pantay, bawat isa ay hindi makalamang. Nagpakita si Yusef ng pambihirang lakas sa paglilinang, kakilakilabot na kasanayan sa pakikipaglaban, at mahusay na karanasan sa labanan. Samantala, ginamit ni James ang spiritual providence upang mabayaran ang pagkakaiba sa paglilinang at ginamit ang kakilakilabot na lakas ng tatlong kayamanan upang labanan ang Yusef. Boom! Kabanata 6,878 isa pang nakakabinging putok ang sumunod, na itinapon sina James at Yusef palayo gamit ang nakakagulat na shockwave. Malamig na sinabi ni Yusef, mayroon kang Wuya Demon Slayer sword. Bakit hindi ito hawakan? Minamaliit mo ba ako? Hindi na iyon kakailanganin. Manood ka na lang. Nakangusong sagot ni James. Pagkatapos, umikot ang espiritual na providence, at maraming divine sword ang lumabas mula sa kanyang katawan, kumalat sa buong kawalan. Sa pagmamasid dito, itinulak ni Yusef ang dalawang kamay, na bumubuo ng isang makakapal na sword formation upang salubungin ang mga banal na espada ni James. Isang pagsabog na naman ang umalangaw-ngaw sa paligid, ngunit si Yusef ay tumatawa sa gitna ng kaguluhan. The spiritual providence of mortal beings. Invincibility in the greater realms. Hulaan mo. Gayunpaman, habang siya ay naghahanda sa pag-atake ng mabangis, nagulat siya nang matuklasan niya ang isang banal na espada na nakadikit sa kanyang lalamunan. Ikaw. Napawi ang tawa ni Yusef sa gulat. Mahinahong sabi ni James, tapos na. Malakas ka talaga. Gayunpaman, naghahari ako sa Greater Realms. Pagharap sa espadang nakadikit sa kanyang lalamunan, bakas ng pait ang bumungad sa gwapong mukha ni Yusef. Pagkatapos, pumikit siya ng nagbitiw. Sino ang mag-aakala na ang isang garapon lamang ng Wuya wine ay magagawa kang isang emperador na walang cap-ares sa Greater Realms? Oh well. Ito na yata ang kapalaran ko. Sige na James. Sa mga tuntunin ng kaalaman sa paglilinang, namumutla ako kung ihahambing sa iyo. Niyakap ko ang aking wakas ng walang pagsisisi. James inquired, talaga bang walang pinagsisisihan? Nanlaki ang mga mata ni Yusef. Ang kanyang kalmadong mukha ay naging pilit at tahimik. Kalmadong sinabi ni James, it's honorable for you to extend courtesy before combat. Sa hindi inaasahan, napakalaking pagpapala ang naidulot mo sa akin. Bilang kapalit, ililibre kita. Pagdating ng oras, pangungunahan ko ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms hanggang sa Zymergy, at sasabak tayo sa patas na labanan. Tutuperin ko ang salita ko. Nang matapos magsalita si James, biglang umatras ang banal na espada na dumidiin sa lalamunan ni Yusef, na nagbuga ng hagong. Nanginginig si Yusef sa mga pangyayari. Ito ay minarkahan ng kanyang ikalawang pagkatalo mula nang magsimula sa kanyang paglalakbay sa paglilinang.
Ito ay isang ganap na pagkatalo at isang malaking kahihiyan. Tinitigan niya si James, na napapalibutan ng spiritual providence. Sa pagkatalo, ang pagiging patas ay walang kahulugan. Tapusin mo na lang. Hindi. Kontra ni James, umiling-iling. Gusto ko lang magkaroon ng nakakakilig na kalaban na lalaban sa hinaharap. Nagkibit-balikat ang mga gwapong katangian ni Yusef. Wait lang. Titiisin ko itong kahihiyan. Sa 49 na langit, muli tayong lalaban. Pagkatapos, ang kapalaran ang magdedesisyon ng ating kahihinatnan. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni James at sinabing, "Tandaan mo, Yusef. Si Grace ay hindi eksklusibo sa kataas-taasang pagkatao ni Zymergy. Tayo, mga mortal, ay nagtataglay din ng biyaya. Sa katunayan, ang aming biyaya ay maaaring higit pa sa iyo." Nang inag si Yusef, mataimtim na tumanggo bilang pagsang-ayon. Kalahati. Ika-1 ng Hunyo taong 24, 1 p.m. Basahin ang The Almighty Dragon General Chapter 6,875. Nakakatuwa kang kalaban James. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa sinabi nito, nag-transform si Yusef sa isang banal na liwanag at umakyat sa kalangitan. Umalangaw-ngaw agad ang boses ni Lysia. Nakakuha ka ng isang malakas na kaaway. Mahinahong tugon ni James, "I welcome it." Kabanata 6,879 na ikan-away ni James ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw at makulay na Tai Chi diagram ang nabuo sa walang laman na harapan niya. Binubuo ito ng hindi mabilang na Genesis world na may iba't ibang kulay. Sa loob nito ay maraming rehiyon ng Genesis, na naglalaman din ng iba't ibang universo na may maraming planeta, kalawakan, at black hole. Sa isang pag-iisip mula kay James, ang Xyloria Tai Chi Pearl ay naglabas ng isang makinang na itim at puting liwanag, na nakikipag-ugnayan sa espiritual na providence ng lahat ng nabubuhay na nilalang upang i-connecta ang lahat ng mga lugar. Ang yin at yang energies ay nabuo sa dalawang landas. Ang yang path ay para sa mga nilalang na nagel-inang ng mga anyo ng tao. Ang yin path ay inilaan sa iba pang mga anyo ng buhay. Ang ikatlong landas ay lumitaw at naaspalto ng espiritual na providence ng lahat ng nabubuhay na nilalang, na nagbibigay daan sa kahit na ang mga mahihinang mortal na mapabuti ang kanilang paglilinang ng mabilis. Nabuo ni Tai Chi ang yin at yang, na siyang lumikha ng universo. Ang lahat ng mga nilalang ay pantay-pantay sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa landas ng paglilinang. Ang yin at yang ay nag-uugnay sa magkaibang kaharian. Ang espiritual na providence ng mga buhay na nilalang ay ibinalik ang lahat sa isang tunay na kalagayan. Ang mga batas ng kalikasan ay walang katiyakan, at ang mga ulap ng kapigatian ay kasama ng karma. Iminuwestro ni James ang Tai Chi diagram. Ang spiritual providence ay umusbong, at ang karma tribulation clouds ay lumitaw sa loob ng Tai Chi world. Curious na tanong ni Lysia, hindi ka gagamit ng heavenly path para pamahalaan ang greater realms. Sa halip, sakop ba ito ng karma tribulation clouds? Isa kang tunay na pioneer, master. Tinitigan ni James ang Tai Chi diagram at mahinahong tumugon. Sa huli, ang makalangit na landas ay makokontrol ng mga nilalang. Ito ay may mataas na posisyon, ngunit hindi ito magiging perpekto kahit na ang isa ay pumutol sa mga damdamin, pagnanasa, at kamalayan. Sumingit si Thea, minamaliit mo ba ang heavenly paths? Nakalimutan mo na ba kung ano ang asawa mo? Ngumiti si James at pinakawalan si Thea. Pinandilatan siya ni Thea at mataimtim na sinabi, "Lakas ka na ngayon at minamaliit ang asawa mo." Tumawa si James, "Never. Sa totoo lang, kung hindi ka pa nagkamalay, pinakamabuting mawala tayo at hindi na sana umabot ng ganito." Proud na sabi ni Thea, "Oo naman. Ang aking asawa ay nasa itaas ng Tai Chi at pinagsanib ang greater realms ngayon, na nagdadala ng kaligtasan sa mga mortal na nilalang." Bahagyang tumanggo si James. "May bisa yan. Pero paano kung hindi ako kundi si Morgoth, Yeria, o Emperor Kadir?" Naiwan si Thea saglit na nakatulala sa sinabi ni James. Tumingin si James kay Thea at sinabing, "Sino ang may pananagutan sa kung ano ang nangyari sa Greater Realms?" Ayon kay Morgoth, ito ay dahil sa Wuya. Nanatiling tahimik si Thea. Idiniin pa ni James, "Pero totoo ba talaga yan?
Sa kanya nagmula ang Five Path Emperors, tama. Si Emperor Kadir ang kanyang iginagalang na disipulo, hindi ba? Tingnan mo kung ano ang nangyari. Gamit ang cultivation bilang isang pagkukunwari, minamanipula nila ang spiritual providence ng mga nabubuhay na nilalang ng greater realms para sa kanilang pansariling pakinabang. 2/3. Kami ay tinatrato bilang mga alipin at napapailalim sa paghamak. Ang aming buhay ay itinuturing na walang kabuluhan, at kami ay papatayin kung kami ay gagantay. Mukhang sa kanilang mga mata, sila ang pinakamataas at namumuno sa greater realms. Natahimik sina Thea at Lizzie habang walang puwang ang pananalita ni James. Sinabi ni James, ang sinumang Diyos na may kamalayan ay hindi makakamit ang pagiging perpekto, ganap na walang mga pagkakamali. Kahit ako hindi ko kayang maging perpekto. Kapag nagkamali sila, magiging bangungot ito para sa greater realms at sa mga buhay na nilalang. Sa makatuwid, ayaw kong magkaroon ng mahigpit na mga patakaran. Sa halip, hahatulan ang lahat sa kanilang mga aksyon. Ang kanilang mga aksyon ang magpapasya sa kanilang mga kapalaran. Kabanata 6896. Hinawakan ni James ang Wuya wine at itinaas ito patungo kay Yusef, sinabing, "Cheers." Wait! Tinangka ni Yusef na mamagitan, ngunit nakainom na si James ng ilang malalaking lagok ng sunod-sunod. Sa susunod na sandali, si James ay nabalot ng isang Wama Divine Light. Agad na sumunod ang kaluskos ng kidlat at ang dagandong ng kulog, na nagpalabo sa kalangitan. Nagulat si Yusef at nagsabi, "Binalaan kita laban sa kawalang ingat, ngunit pinili mong hindi makinig. Dapat mo bang pagnakawan ako ng isa pang karapat dapat na kalaban?" Si James, na napapalibutan ng masiglang banal na liwanag at ang kaguluhan ng kidlat, ay hindi tumutugon. Lalong tumindi ang kapahamakan na umiikot sa kanya at napaatras si Yusef. Gayunpaman, determinado si James sa gitna ng umiikot na kaguluhan ng kidlat at napakaraming kapigatian. Hinawakan niya ang Wuya wine sa isang kamay habang gumagamit ng hindi mabilang na mahiwagang kapangyarihan mula sa isa upang pagsamahin ang pira-pirasong Genesis Worlds. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting naglaho ang banal na liwanag na nakapalibot kay James, kasama ang kidlat at kulog. Nang bumalik sa kalmado ang paligid, namangha si Yusef ng matuklasan na ginamit ni James ang mahiwagang kapangyarihan upang walang putol na pagsama-samahin ang pira-pirasong Genesis Worlds. Ngayon sa kanyang harapan ay nagbukas ng kumpletong diagram ng Tai Chi na binubuo ng makulay at makulay na enerhiya. Ang pira-pirasong Tai Chi World ay naibalik. Gayunpaman, ang naibalik na Tai Chi World ay naiiba sa dating hitsura nito, na talagang itim at puti. Sa tabi ng yin at yang energies, ngayon ay nagtataglay ito ng hanay ng mga mahiwagang gas sa iba't ibang kulay. Inihagis ni James ang innate Xyloria Tai Chi pair, sa himpapawid, at isang surge ng innate energy ang Bamaha, na nagdulot ng perlas na nagbuga ng makinang at nakakasilaw na liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Yusef sa hindi makapaniwala. Sa susunod na sandali, ang maningning na kinang ng innate Xyloria Tai Chi Pearl ay bumalot sa kabuuan ng Tai Chi World. Biglang bumangon muli ang buhay, at ang bawat nilalang sa mundo ay sabay-sabay na naligo sa mga banal na liwanag. Lahat sila ay nagsimulang magpuri at sumamba ng may pagpipitagan. Hindi makapaniwalang tumingin si Yusef sa eksenang lumaganap sa harapan niya. Siya ba ay baliw? Ginamit lang niya ang napakamahal na enerhiya para pagsamahin ang mundo ng mga mababang nilalang. Nang may sama ang Tai Chi World, pinunasan ni James ang kanyang mga kamay at humarap sa nalilitong Yusef. "Yusef, may utang ako sa iyo. Kung wala ang Wuya wine, nagdududa ako na maaari kong mapag-isa ang Tai Chi World ng napakabilis. Malamang mamatay ako sa pagod." Kabanata 6897. Sa pagmamasid sa Tai Chi World mula sa itaas, namangha si Yusef nang makita ng kanyang zen ang mga nilalang na sumasamba. Sa paglipas ng panahon, habang ang mga nilalang mula sa iba't ibang kaharian ay matapat na nagbibigay pugay, isang kumikislap na hanay ng makulay na liwanag ang lumitaw mula sa kanilang mga ulo at nagtipon sa kawalan. Nanlaki ang mga mata ni Yusef sa hindi makapaniwala, at napabulalas siya, spiritual providence. Paano ito mangyayari? Di nagtagal, nasaksihan niya ang sama-samang espiritual na providence na dahan-daang umakyat sa kawalan,
binalot si James sa loob nito habang siya ay tahimik na nakaupo sa isang cross-leg na posisyon, na nagmumula sa isang ethereal aura. Ang espiritual na providence sa paligid ni James ay biglang kumalat ng mabilis sa lahat ng direksyon, pinupuno ang kawalan ng buong Tai Chi world, kabilang ang Great Historical Land at Turtle Exotic Space. Nakabuo sila ng isang transparent at makapangyarihang hadlang ng enerhiya sa walang laman. Pinaghiwalay ng energy wall ang Tai Chi World, Great Historical Land, at Turtle Exotic Space mula sa Zymergy. Habang nasasaksihan ng mga pangyayaring ito, nanginginig na sinabi ni Yusef, si Zymergy at ang Greater Realms ay independyente sa isa't isa mula ngayon. Nangangahulugan iyon na binitiwan ng Zymergy ang kontrol nito sa Greater Realms. Habang pinagmamasdan niya si James, na nanatiling nakaupo sa nagniningning na espiritual na providence, ilang mga kilalang salita ang unti-unting nabuo sa itaas ng kanyang ulo. The Supreme Benevolence and Virtuous Emperor of the Mortals, nanlaki ang mga mata ni Yusef, at sinabi niya, ang natural na resulta ng collective spiritual providence ay ginawa siyang emperor. Sa asensya, siya na ngayon ang maghahari sa Greater Realms. Paano ito posible? Paano? Kahit noong namuno ang Xyloria Tai Chi, hindi pa nakikita ang gayong makapangyarihang spiritual providence. At saka, hindi siya ang kasalukuyang Tai Chi. Buhay pa si Yeria, kaya paano niya? Gusto mo pa ba akong hamunin, Yusef? Ang boses ni James ay nagmula sa kawalan, puno ng awtoridad. Nang inig si Yusef sa pagbigkas ng mga salitang ito, tinitigan si James sa kawalan na parang may nakikitang bathala sa laman. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng spiritual providence mula sa mga nilalang sa buong Greater Realms, hindi siya natalo sa loob ng Tai Chi world. Higit pa rito, isinama niya ang tatlong kayamanan. Kumbaga, nag-away sila sa Zymergy, confident si Yusef sa pagiging laban nila ni James. Gayunpaman, sa Greater Realms, si James ay makapangyarihan sa lahat. Dahan-daang kinuyam ni Yusef ang kanyang mga kamao at sinabing, "Siyempre. Kahit na nasa iyo ang espiritual na providence ng mga mortal na ito, lalabanan pa rin kita." Mataimtim na tumango si James, "All right, let the fight begin." Kumunot ang noo ni Yusef, mabilis na pinagdikit ang mga palad. Biglang nagliyab ang kanyang katawan ng isang makinang, nakasisilaw na banal na liwanag, na napapalibutan ng napakaraming malawak na universo na mabilis na umiikot, na makabuluhang nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kabanata 6878. Isa pang nakabibinging putok ang sumunod, na nagpatal sa kina James at Yusef palayo gamit ang nakakagulat na shockwave. Malamig na sinabi ni Yusef, "Mayroon kang Wuya Demon Slayer sword. Bakit hindi ito hawakan? Minamaliit mo ba ako? Hindi na iyon kakailanganin. Manood ka na lang." Nakangusong sagot ni James. Pagkatapos, umikot ang espiritual na providence, at maraming divine sword ang lumabas mula sa kanyang katawan, kumalat sa buong kawalan. Sa pagmamasid dito, itinulak ni Yusef ang dalawang kamay, na bumubuo ng isang makakapal na sword formation upang salubungin ang mga banal na espada ni James. Isang pagsabog na naman ang umalingaw sa paligid, ngunit si Yusef ay tumatawa sa gitna ng kaguluhan. The spiritual providence of mortal beings. Invincibility in the Greater Realms. Hulaan mo. Gayunpaman, habang siya ay naghahanda sa pag-atake ng mabangis, nagulat siya nang matuklasan niya ang isang banal na espada na nakadikit sa kanyang lalamunan. "Ikaw." Napawi ang tawa ni Yusef sa gulat. Mahinahong sinabi ni James, "Tapos na. Malakas ka talaga. Gayunpaman, naghahari ako sa Greater Realms." Pagharap sa espadang nakadikit sa kanyang lalamunan, bakas ng pait ang bumungad sa gwapong mukha ni Yusef. Pagkatapos, pumikit siya nang nagbitiw. Sino ang mag-aakala na ang isang garapon lang ng Wuya wine ay magagawa kang isang emperador na walang kap-ares sa Greater Realms? Oh well. I guess this is my fate. Go ahead, James. In terms of cultivation knowledge, I put in comparison sa iyo. Niyakap ko ang aking wakas ng walang pagsisisi. James inquired, talaga bang walang pinagsisisihan? Nanlaki ang mga mata ni Yusef. Ang kanyang kalmadong mukha ay naging pilit at tahimik. Kalmadong sinabi ni James, "It's honorable for you to extend courtesy before combat.
Sa hindi inaasahan, napakalaking pagpapala ang naidulot mo sa akin. Bilang kapalit, ililibre kita. Pagdating ng panahon, pangungunahan ko ang mga buhay na nilalang ng Greater Realms hanggang sa Zymergy, at sasabak tayo sa patas na labanan. Tutuperin ko ang aking salita. Nang matapos magsalita si James, biglang umatras ang banal na espada na dumidiin sa lalamunan ni Yusef, na nagbuga ng hagong. Nanginginig si Yusef sa mga pangyayari. Ito ay minarkahan ng kanyang ikalawang pagkatalo mula nang magsimula sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Ito ay isang ganap na pagkatalo at isang malaking kahihiyan. Tinitigan niya si James, na napapalibutan ng spiritual providence. Sa pagkatalo, fairness holds no meaning. Just end it. Hindi. Kabanata 6,879. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw at makulay na Tai Chi diagram ang nabuo sa walang laman na harapan niya. Binubuo ito ng hindi mabilang na Genesis world na may iba't ibang kulay. Sa loob nito ay maraming rehiyon ng Genesis, na naglalaman din ng iba't ibang universo na may maraming planeta, kalawakan, at black hole. Sa isang pag-iisip mula kay James, ang Xyloria Tai Chi Pearl ay naglabas ng isang makinang na itim at puting liwanag, na nakikipag-ugnayan sa espiritual na providence ng lahat ng nabubuhay na nilalang upang i-connecta ang lahat ng mga lugar. Ang yin at yang energies ay nabuo sa dalawang landas. Ang yang path ay para sa mga nilalang na nagel-inang ng mga anyo ng tao. Ang yin path ay inilaan sa iba pang mga anyo ng buhay. Ang ikatlong landas ay lumitaw at naaspalto ng espiritual na providence ng lahat ng nabubuhay na nilalang, na nagbibigay daan sa kahit na ang mga mahihinang mortal na mapabuti ang kanilang paglilinang ng mabilis. Nabuo ni Tai Chi ang yin at yang, na siyang lumikha ng universo. Ang lahat ng mga nilalang ay pantay-pantay sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa landas ng paglilinang. Ang yin at yang ay nag-uugnay sa magkaibang kaharian. Ang espiritual na providence ng mga buhay na nilalang ay ibinalik ang lahat sa isang tunay na kalagayan. Ang mga batas ng kalikasan ay walang katiyakan, at ang mga ulap ng kapigatian ay kasama ng karma. Iminuwestro ni James ang Tai Chi diagram. Ang spiritual providence ay umusbong, at ang karma tribulation clouds ay lumitaw sa loob ng Tai Chi world. Curious na tanong ni Lizia, hindi ka gagamit ng heavenly path para pamahalaan ang greater realms? Sa halip, sakop ba ito ng karma tribulation clouds? Isa kang tunay na pioneer, master. Tinitigan ni James ang Tai Chi diagram at mahinahong tumugon. Sa huli, ang makalangit na landas ay makokontrol ng mga nilalang. Ito ay may mataas na posisyon, ngunit hindi ito magiging perpekto kahit na ang isa ay pumutol sa mga damdamin, pagnanasa, at kamalayan. Sumingit si Thea, minamaliit mo ba ang heavenly paths? Nakalimutan mo na ba kung ano ang asawa mo? Ngumiti si James at pinakawalan si Thea. Pinandilatan siya ni Thea at mataimtim na sinabi, lakas ka na ngayon at minamaliit ang asawa mo. Tumawa si James, never. Sa totoo lang, kung hindi ka pa nagkamalay, pinakamabuting mawala tayo at hindi na sana umabot ng ganito. Proud na sabi ni Thea, oo naman. Ang aking asawa ay nasa itaas ng Tai Chi at pinagsanib ang Greater Realms ngayon, na nagdadala ng kaligtasan sa mga mortal na nilalang. Bahagyang tumanggaw si James. Iyan ay may bisa. Ngunit paano kung hindi ako iyon kundi si Morgoth, Yeria, o si Emperor Kadir? Naiwan si Thea saglit na nakatulala sa sinabi ni James. Tumingin si James kay Thea at sinabing, sino ang may pananagutan sa kung ano ang nangyari sa Greater Realms? Ayon kay Morgoth, ito ay dahil sa Wuya. Kabanata 6,900. Ipinaliwanag ni James, ang kailangan nilang pagtagumpayan ay hindi ang kapigatian na ipinataw natin sa kanila, ngunit ang akumulasyon ng kanilang karma. Sila ang may kontrol sa kanilang kapalaran. Hindi nagawang manatili ni Lizia sa spatial storage ni James. Mabilis siyang lumabas at tumayo habang nasa likod ng kamay ang kanyang mga kamay, puno ng sentimiento ang mukha. Huwag magsalita tungkol sa kapalaran habang naglalakad sa landas ng paglilinang, ni hindi ka dapat gumawa ng mga shortcut. Ang tagumpay at kabiguan, kalungkutan at kagalakan, pagkalanta at pagunlad, lahat ay nakatadhana sa sanhi at bunga. Ang landas ng paglilinang mismo ay hindi likas na dalisay.
Bakit matatakot ang mga tukso ng mga pagnanasa at damdamin? Yakapin ang kabutihan, tanggihan ang masasamang pag-iisip at kilos. Huwag kalimutan ang iyong orihinal na intensyon sa iyong mahabang paglalakbay. Habang binibigkas ni Lizzie ang mga salitang ito, si Thea, na nakaposisyon sa tabi ni James, ay biglang nagkaroon ng malabong path. Manifest sa itaas ng kanyang ulo. Mariing ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata at dahan-daang nag-cross-legged posture sa kawalan. Isang belo ng lila-pulang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang nangingibabaw na mapang-akit na enerhiya at napalitan ng katahimikan at katahimikan. Ang mga buhay na nilalang sa Tai Chi World, kabilang ang sa Follett Land, Great Historical Land, at 30 Exotic Space, ay sumasalamin sa kanyang mga aksyon. Naka-cross-legged sila at naka-concentrate. Katulad nito, ang salitang, landas, ay nagkatawang tao sa itaas ng kanilang mga ulo at hinihigop ang kanilang masasamang kaisipan. Huminga ng malalim si James matapos masaksihan ang kamangha-manghang eksena. Hindi niya inasahan na ang mga salita na kanyang binigkas ay magiging isang sermon na umaalingaw-ngaw sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa Greater Realms, na nag-uudyok sa kanila na magsimula sa isang agarang paglalakbay ng kaliwanagan. Paalala ni Lizzie, kailangan nila ng bagong espasyo, guro. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ipinatawag ang War Demon Tower. Agad itong lumawak sa loob ng kawalan, na nagmumula sa isang maningning na hanay ng mga kulay. Kasunod nito, itinaas niya ang dalawang kamay, ipinadala ang Wuya Power sa tore. Ang Wuya Power ay naglilok ng mga mundo sa loob ng tore ayon sa James Zen. Pagkatapos, ang mga kapangyarihang pumasok sa tore ay nahiwalay sa Mauritius at Historical Power. Sa susunod na sandali, ang mga naliwanag ang buhay na nilalang ng Greater Realms ay nagbagong anyo sa mga light beam at pumasok sa War Demon Tower. Sa wakas ay natanto ni James ang Propecia above the Genesis Power ay kung saan mo makikita ang Marcy Ice combat form. Ngumiti si Lizzie sa parang multo at sinabing, sa wakas, ang Marcy Ice at Historical Power ay may sariling mundo. Mula ngayon, ang Genesis Power ay kabilang sa Tai Chi World.